May ibibigay ring tulong ang Department of Labor and Employment sa mga manggagawa sa transportation sector na labis na apektado ng napakamahal na produktong petrolyo. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si DOLE Spokesperson Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Susan. Magandang umaga po sa mga nakikinig, nanonood sa inyong programa. Apo, Asek, may specific na bang petsa kung kailan po magsisimula itong pamamahagi ng tulong at magkano po ang makukuha nila? Opo. Ang ating pong tupad program ito, tayo po ay nag-focus alinsunod sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tignan kung paano makakasupport sa driver. Tayo po ay nakipag-coordinate po kagad sa mga relevant institutions tulad po ng Department of Transportation, nandiyan din po ang DSLG, DSWD, kung paano po makikita, paano po, kumbaga, mako-converge ang mga programa namin para po sa tulong na may ibibigay dito po sa mga transport drivers. Sa amin pong pagpupulong, nagpulong po kami kaagad last Thursday, Friday, at saka kahapon po actually, we are intending to roll out ito pong programa by next week, after the Holy Week. After the Holy Week. At sino-sino po sa transportation sector, Asek, ang bibigyan ng tulong ng DOLE? Okay. So, po natin, active po sa ating program, this is a social protection program. Tinitignan po kung sino po yung talaga naapektuhan, vulnerable, marginalized at displaced workers po. So sa amin pong pagtingin, of course, marami pong naapektuhan na sectors. One of the hardly hit talaga ay ang transport sector. Kaya po, tinitignan po natin yung mga modern at saka traditional jeepney, utility drivers, titingnan din po kung paano makakatulong sa bus drivers at sa tricycle drivers. Pero baka unahin po, Susan, yung sa ating mga jeepney drivers. Mga jeepney driver po. Ang tinitingnan po natin kasi meron po mga tumigil na pasada. Apo. At ito pong convergence natin with DOTR, nais po natin mapanatili ang tuloy-tuloy na pagpasada ng mga driver para po makatulong rin po sa mobility of the riding public. Siyempre po, it would also help yung movement of the economy. Apo. Asek, ito ho ba ay one time lang o may magkakaroon ng regular na payout hanggang matapos po yung crisis dyan sa Middle East? Susan, ito po yung programa, it could run from 10 to 90 days based sa ating existing guidelines. So tinitignan natin sa ating pag-coordinate. Ito po yung isa sa mga fina-finalize natin sa pag-coordinate natin with Department of Transportation kung ilang araw po yung maibibigay natin na assistance dito po sa mga jeepney drivers. Pwede po itong tuloy-tuloy po kasi o pwede rin po ang work program, kunwari po 30 days or more. Kahit hindi po tuloy-tuloy, kasama na po yan sa programa. Ang ating pong gusto lamang ituloy-tuloy po yung pamamasada. So yan po ang aayusin po natin sa ating work program. Bawat araw meron pong tatakbo mamamasada na drivers po natin. Aba, Asek, lilinawin ko lang, bibigyan niyo ba sila ng ibang klaseng trabaho, yung mga nasa transport sector, yung mga transport workers, o kailangan ituloy lang nila yung kanilang mga trabaho po ngayon? Dito po sa programa, Susan, tinitignan natin na ituloy nila. Ituloy nila yung kanilang trabaho. Apo. Although, of course, dito po sa tupad program namin, meron naman po ibang program, yung gawin ho nila, like beautification of the community, yung mga meaningful programs natin dyan. But ito po, nakikita ho natin, baka po pwede po nilang ituloy yung kanilang pamamasada. Dahil nga po nakikita natin talaga, kailangan ho sila an essential workforce in our economy, para po tuloy-tuloy po na meron pong papasadahan yung mga ating mga commuting public. Opo. Asek Serrano, meron din pong tinatawag na service contracting program ang DOTR. Ito po ba'y nakikipag-ugnayan ba sa inyo o kayo po ba'y nakikipag-ugnayan sa kanila para mas marami pang matulungan tsuper at iba pang mga transport workers? Susan, tama ho kayo, eksakto ho yan. Meron po kasing programang ganyan ang DOTR. Iminamatch po natin, tayo po yung nagkakaroon ng convergence. Isasabay po natin Ayun po ang intensyon. Isasabay po natin ito pong aming tupad, which is a cash for work program. Tapos
kasama po itong service contracting program po ng DOTR. At titingnan din po kung makakasama rin po yung programa ng DSWD, yung kanilang AX, para ho, kumbaga yung pagtutulungan, yung assistance na maibibigay sa mga gawa, sa mga drivers, ay mas makabuluhan, mas may impact. Kasi po tinitingnan natin, Ms. Susan, talagang base po sa datos ng DOTR, medyo nahihirapan ho talaga yung mga drivers sa ngayon. Kaya nga yung iba, meron tumitigil na lang ho yata ang kanilang pasada. Kasi po kung titingnan nila, mas mataas na po yung expense sa pagbili ho ng crudo, ng diesel, kaysa po dun sa kanilang makukuha. Not to mention, meron pa ho silang boundary, at parang meron rin pong konting decline sa kanilang mga customers sa riding public. Kaya yun po yung isa sa mga inaaral ng DOTR. So kami naman po, yun po ang aming nakikitang convergence kung paano ho matutulungan. Kumbaga, kung meron ho silang fuel subsidy na makukuha through the service contracting program po ng DOTR, ang amin naman pong ambag, ay yung sweldo po nila, yung cash forward program po namin yung tupad, mabibigyan po sila ng minimum sweldo, which is equivalent to the minimum wage rate in the region. Ganun po yung yung anggulo na tinitingnan po natin sa ating pong convergence with Department of Transportation, Susan. Opo. Naku, abangan po namin yan after Holy Week, yung sinasabi niyo pagbibigay po ng ayuda. Anyway, maraming salamat po, DOLE Spokesperson, Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano. Magandang umaga po sa inyo at mag-ingat po kayo. Maraming salamat po.